Kaya mong makapag-ipon kung gagawin mo lamang ang dalawang bagay na ito. Una, mag-increase ka ng iyong income. Ibig sabihin, maghanap ka ng paraan para madagdagan ang iyong kita. Dahil kung aasahan mo lang talaga ang iyong sahod at ngayon, nahihirapan kang mag-ipon, abay, syempre, kailangan dumiskarte. Maghanap ng paraan para meron kang extra money. At yung extra money, abay, ipunin. Dahil tandaan mo, hindi ka habang buhay, merong energy para kumayod, para kumita ng pera. Kaya ngayon pa lamang, dapat wais ka na. Kung nahihirapan talaga, hindi kasya ang sahod, then ito yung sign na ikaw ay maghanap ng paraan para magkaroon ng extra income. Marami options para ikaw ay magkaroon ng extra income. Magnegosyo ka on the side habang nagtatrabaho ka, benta ng kung ano-ano, 'di ba, sa online, 'di ba? Lalong-lalo na kung gagawin mo ang IMG business. Puhunan mo sa negosyo na ito ay 6,000 pesos. Kung gusto mo, pwede kitang mag-guide. Pangalawa, gawin na ang tamang paraan ng pag-iipon. Kaya siguro, hindi nakakaipon kasi mali yung pamamaraan. Paano yung tamang paraan? 10-20-70 rule. Kapag ikaw ay naka-receive ng sahod, kung nais mo lang din naman na may ipon ka, 10% ibigay mo kay Lord. Yun po yung tinatawag nating tithing eternal investment. 20% ipunin mo para sa sarili mo. At yung 70% ibigay mo sa iyong pamilya, dun sa mga gastusin at kung ano-ano pang pangangailangan mo. Alam mo, gawin mo lang talagang habit yung pag-ipon bago ka gumastos. Malamang sa malamang, meron ka talagang maitatabi. At ito pa, dagdag na tip ko sa'yo, huwag mong hayaan na sa isang sahuran, wala ka talagang naitabi. At yung naitabi mo na sahod, palaguin mo. Dahil kapag ka naitabi mo lang kung saan-saan, hindi magkakaroon ng interest or tutubo yun. Kaya mahalaga, meron ka din talagang tamang kaalaman para mapalago mo kung ano yung naipon mo na. At dito sa IMG, pwede kang maturuan. Kaya kung nais mo lang din naman, just let me know so that I can guide you.